Blessed Sunday sa ating lahat. Kumusta kayo po? Ito po si Nico Fabian. Nandito naman sa programa natin Nick Talk, The Real Talk with Nico. And today is May 3rd na po. No? Bukas is May 4, Monday na Monday po. So, sana okay. Since Friday, Saturday, and Sunday, wala tayong pasok. Well-rested na ang mga Filipinos po dyan sa Pilipinas. And we will be facing another expensive and sabihin natin exciting week starting tomorrow May 4 dahil tuloy na naman po yon hearing ng House of Representatives tungkol sa impeachment of Inday Sara Duterte, no? Kay Inday Sara Duterte. Later on, alam niyo, kagaya sa mga iba-ibang parte ng mundo outside the Philippines po, ang mga overseas Filipino workers, ang mga Filipinos po, be it you are working abroad or maybe on holiday as a tourist, pagdating ng Sunday, itong mga believers ng Roman Catholic faith, no? They will really find time to attend Mass, no? To attend Mass. And sa Sabado po, ang mga Filipinos, especially ang mga Roman Catholic believers, is not an exemption. It's not an exemption po. Every Sunday, kagaya sa akin po, no? Every Sunday, I will bring my wife and of course, mayroon pa tayo isang daughter, my youngest daughter po, na nandito sa akin ngayon sa Kota Kinabalu kasi bago lang natapos ang foundation course niya po sa Kuala Lumpur and waiting for ang degree course niya po, no? To start anytime soon, no? After 1 or 2 or 3 months po. So I always make it a point na every Sunday we go to church, no? Kailangan lang yan po, no? Bilang isang Roman Catholic believer, and ako po mismo I strongly believe na we should in 7 days po, in 1 week, dapat bigyan tayo isang araw or maskin isang oras o 2 oras po, we devote ourselves to our Creator po. Kaya sa amin, mga Roman Catholic or RC po, no? Na what we do is we attend our obligation, no? As a Roman Catholic believer, ang Mass, no? Misa po. So, every Sunday talaga yun po. And not only ako po, ang dami din mga Filipinos. And alam niyo ba po, as what I said, kaya sa mga ibang bansa, no? Ang mga Filipinos will, after Mass, they will really spend time to greet the blessed Sunday to their kababayan, to their friends, mga relatives siguro po, no? Who are nasa bansa where they are working. Normal lang yun po. And after that, they will be chit-chatting, no? Kunting chit-chatting. Sometimes it will even last for few hours. After the church, then they will move to a restaurant or to a house, no? May kunting pagkain doon po, regardless whether may occasion or walang occasion. Ganon talaga ang ugali ng mga Filipino. So, dito sa programa natin, Nick Talk, The Real Talk with Nico, I will be touching on what transpired or mga conversation namin po after Mass kanina, no? Because I attended ang Mass. Normally, I will attend ang Mass ko dito po sa Sacred Heart, Kota Kinabalu Sacred Heart Cathedral at 9 o'clock hanggang 10 o'clock. But it doesn't mean na 1 hour talaga yun po. Sometimes we finish around 10:30 na po, no? Dahil mahaba ang sermon ba or mayroon pa mga special announcement ang simbahan po para sa mga followers, no? Para sa mga believers po, faithfuls. So, after that, then what happened this morning, normal yan po. May konting chit-chat kami and I will tell you kung ano talaga ang attention or focus namin sa conversation po. I normally do that po because I want to find out, no? I want to find out ang feelings, ang boses ng mga Filipinos, no? Especially mga Kristiyano, mga Roman Catholic believers po. Every Sunday, I make it sure po to spend a little while with them and chit-chat sa kanila to find out kumusta ang buhay ng mga Filipinos, ano ang mga problema ng mga Filipinos, and kung sakali, I feel it is worthwhile writing sa newspaper namin po, the Daily Express, dito po sa Sabah, then I will write it
purposely inform not only ang Malaysian government or Sabah government of what is the situation of the Filipinos dito po sa Sabah, but also to inform po ang Philippine government, particularly ang embahada natin po, to inform them na this is, kung may problema man, ito ang problema ng mga Filipinos po. No? So, I normally do that. So, during the weekdays, I also normally go out and have a chit-chat with the other kababayan, mga Filipinos dito po. Especially itong mga Muslim brothers natin po, no? And also, I try to lend my ears to them. And parehas din po, should I think na it is important to raise ang mga issues nila po sa media dito po sa Sabah, then I normally do that po, no? For the sake of everybody. Good for Sabah government and good for the Filipino community po. No? This is my personal, sabihin natin, this is what I'm doing dito sa Sabah as a responsible journalist po and as a responsible Filipino, especially now that I am retired na po. No? Retired na tayo. But not totally retired dahil I'm still writing because alam niyo po, I still have that no? I cannot pass the day without checking ang mga news, writing news po, no? Nasa katawan ko na ito po, no? So, later on, I will be sharing with you anong mga ideas. But in the meantime, ang topic natin for today po is more on the impeachment of Inday Sara Duterte. Dahil ito po ang issue na raise sa akin po ang mga Filipinos sa simbahan kanina po, no? How do they feel ma-impeach pa ito dapat ba ma-impeach si Inday Sara Duterte sa House of Representatives, and kung mayroon na full-blown na impeachment trial sa Senado, dapat ba i-convict si Inday Sara Duterte or i-acquit sa kanya po, no? Acquit sa kanya dyan po sa impeachment of a trial dyan po sa Senado kung matuloy ito po. And of course, we are going to hear more about this po, ang mga updates sa bukas, May 4 po, because my scheduled hearing na naman po or session ang Justice Committee of the House of Representatives, and we were made to understand that on May 11, once mag-transmit na yan po ang report ng Justice Committee sa plenaryo po, the plenary on May 11 po will be voting po. And they are going to, kailangan sila po, it is required for them to be able to transmit ang impeachment article of Inday Sara Duterte sa Senado po. They are required to have a vote, 1/3 vote po out of the 318 congressmen dyan po sa Pilipinas. So, 318, and we are talking about 1/3, so roughly that will be 105 or 106, if I'm not mistaken po, no? So, some are saying, medyo mahirapan makuha yon 106, others are saying, madali lang yon po. If you ask me, for me, I believe they will get that number. Pagdating naman, once they get that number, 106 votes, then ang plenary House of Representatives will now immediately transmit it to the Senate, no? And then the Senate will look at the impeachment article, and according to Senate President Vicente Soto or Tito Soto po, si Tito Sen, sabi niya po, for him, ang meaning ng forthwith is immediately. Now, kung sakali, they will transmit it or they will vote sa May 11, ang House of Representatives, sabi ni Senate President Soto, sabi niya, maybe they will transmit it sa 12. Kung transmit it sa 12, so sabi niya, forthwith, and diretso na yan po, the following day, 13 ba o 14, tuloy-tuloy na yan po ang mag-jumpstart na ang full-blown na trial
mag-decide na po ang Senado na to conduct itong full-blown impeachment trial ni Inday Sara Duterte. So, yun po. No? So, before sharing with you ang conversation namin, ang chichat-chichat marites namin, hindi naman siguro itong marites kasi if you say marites po, fake news, no? Di ba? But, I will talk to you later. In the meantime, I will share with you muna po. I will share with you muna itong video clip. Dalawang video clip ko ito tungkol sa impeachment yan po sa House of Representatives. Now, mayroon tayo dito report coming from the local media. This is a filed video clip ito po, no? Filed video clip. And nag-replay lang tayo, no? Nag-replay lang tayo. Let's watch and listen to this. Hold on, ha? Hold on. Let's watch and listen to this po. I will share with you dalawa itong video clip. This is the first one. You hold on. Hold on po. Sandali lang po. 106 na kongresista o 1/3 ng mga miyembro ng Kamara ang kailangang bumotong pabor para lumusot sa plenaryo ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kaya ngayon pala, nag-uusap-usap na ang iba't ibang partido kaugnay sa impeachment proceedings. Ang pinakamalaking partido sa Kamara, ang naka-CMD, nakakailang pulong na raw. Pero hindi raw dinidiktahan ng naka-CMD ang mga miyembro nito. It's a conscience vote, no? Walang magiging stand ang partido kundi depende doon sa mga miyembro kung ano ang kanilang paniniwala at walang sapilitan kasi ganun talaga yun eh. Ayon kay Garin, sa 81 miyembro ng naka-CMD sa Kamara, kalahati o higit pa raw ang pabor sa impeachment. More than half, no? Baka 2/3 will be in favor, 1/3 will not be. It's a moving number, even if it's our moral obligation and our duty. Siyempre, meron din iba na iisipin nila, ayaw nila na magkaroon ng political enemies. Meron din iba na mga nagsasabi na initially okay, pero merong factor kasi may mga groups with influence, no, na, or let's say, merong mga kumakausap din sa kanila na to protect, no, the Vice President. Ang Party List Coalition na alyansa ng mga Party List representatives hindi pa raw nagpupulong. Pero sabi ni Bicol Saro Party List Representative Terry Lidon, sa mga party list, more than half of it would most definitely support impeaching the Vice President. sa ngayon binabalangkas na ng House Committee on Justice ang committee report na maglalaman ng resolusyon at articles of impeachment. Nakatakda itong aprobahan ng komite sa May 4. Ang kapatid ng bise na si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte matapos sabihing ginagamit ang pondo sa distrito para pilitin ang mga kongresistang bumoto pabor sa impeachment. Ngayon naman ay nagsasabing ginagamit daw ang mga SALN para pagbantaan ang mga kongresista. Pero ang mga nakausap naming kongresista, wala naman daw naranasang ganito. Wala pong ganyan na pressure. And in fact, mas mahihirapan pa po kami na i-justify at magbulag-bulagan kung kami po ay buboto ng hindi sa for determination of probable cause, samantalang sumisigaw po yung mga ebidensya na nasa harapan po namin. I believe the best way forward is to put faces on those accusations. Kung sino man yung chief of staff na tinawagan or kung sino man yung congressman na tinawagan, napaka-importante lumabas, ilantad at siya mismo ang magsalita. Ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Alright, narinig natin po, no? Yon ang some reaction coming from the congressman. And this congressman, for your information po, very obvious naman siguro, these are yon kontra din na kay Vice President Inday Sara Duterte, and they want that tuloy itong impeachment po. Based on the evidence, according to them, mayroon silang very strong evidence why mayroon na probable cause sa impeachment complaint of Inday Sara Duterte. Dalawa yun po, impeachment complaint, no?
sa Zabala impeachment complaint, and yon sa Cabrera impeachment complaint, and nag-incorporate dyan sila, isa na lang po, and that is the thing that they're going to present it sa plenaryo po, no, para hindi confusing po. So they claim na according to Senator or Congresswoman Garin, sabi niya po na marami din po who will go for affirmative vote to impeach si Inday Sara Duterte po. They will agree with the decision of the Justice Committee that there is a probable cause. So, yan po. Narinig natin. So, ano ba? Ready ba ang Senado pagdating kung sakali itong impeachment article of Vice President Inday Sara Duterte will be transmitted to the Senate anytime next week sa 11, kung magboto na sila po na to impeach Inday Sara Duterte, ang House of Representatives, then they will transmit it to the Senate. Ready ba ang Senado? Let's watch and listen to this po. Ang reaction ni Senate President Vicente Toto or si Tito Soto po, no? This is a file video clip po. Hold on, nandito po. Listen. At this klaro mas Vicente po. Alright, sandali. Hold on. Medyo naano tayo dito. Sandali po. Alright, sandali. I-check muna tayo. Alright. There's one thing for sure. Once we receive it, we will convene the public hearing. Let's say impeachment court. If we do receive it, Giit ni Soto, mahalaga ang timing, lalo na't nakascheduled ang break ng Kongreso sa June 5. Ngunit, maaari itong i-adjust kung kinakailangan. Yun yung crucial na timetable. Why? well, syempre, kasi may break eh. The Senate, the legislative body, will be on break by June 5. So that will be both houses of Congress. But then again, the impeachment court is different from the Senate. So, kailangan pag-usapan namin yung timetables. But if there is a need to convene the impeachment court, it should happen hanggang June 5 lang habang nasa session kayo. Tama po ba? Hindi, we can extend. Depende sa Senate. Just to convene, you can extend. The impeachment court can extend. The impeachment Not the court. Senate. Para naman kay Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson, mahalaga ang maagang paghahanda dahil hindi lahat ng senador ay may karanasan sa impeachment proceedings. Aminado rin siya na may hamon, lalo na sa mga hindi abogadong senador. How important it is, sir, na makapag-ready na yung Senate for the possible convening of Importante kasi hindi naman lahat kami na-experience sa impeachment trial. Mabibilang mo yung naka-experience na ako once kay Chief Justice Corona. May disadvantage. Iba yung lawyers, may experience sila sa litigation, may experience sa court proceedings. So, lamang talaga yung mga lawyers. Ang problema, kakaunti yung lawyers namin dito. Sa ngayon, sumasailalim na ang ilang senador sa briefing at crash course tungkol sa rules of court at proseso ng impeachment trial. Samantala, aabot sa humigit kumulang 27 million pesos ang nakalaang budget ng Senado para sa posibleng impeachment trial laban kay VP Sara. Ayon kay Lacson, ito ay mula pa sa nakaraang taon at halos hindi nagalaw. Tinatayang mahigit 500,000 pesos pa lamang ang nagastos para sa robes at iba pang pangangailangan. Kasi ang total appropriations for 2025, 27,544,000 pesos. So, ang nagastos lang, around 500 sa pagpapaba ng ropes. The initial information is that 60 ropes yung pinagawa. That's 7,000 per piece. So, that's around 400 plus other incidental siguro. Nagastos yung 544. So, there's at least 27 million
na 26 million. Dahil dito, nananatiling halos buo ang pondo at maaari pang gamitin sakaling matuloy ang impeachment trial ngayong taon. Kung hindi naman ito matuloy, sinabi ni Lacson na ibabalik ang pondo sa Bureau of the Treasury. Sa huli, binigyang din ng 2 leader ng Senado na kailangang manatiling patas ang mataas na kapulungan sa prosesong ito, lalo na putok ang publiko sa mga susunod na mangyayari. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal Azo Pastor, SMNI News. Alright, narinig natin po, may ready na, they're preparing ang Senado in the event matuloy itong full-blown na impeachment trial against Vice President Inday Sara Duterte. May budget tayo po, 27 million. 27 million yon budget po, last year pa yan po. And they already spent something like 400 plus for the robe, no? And mga iba-iba pang so mayroon pa, marami pang pera tayo po. And they did not mention kung itong venue, kung saan magawa ang impeachment trial po, will be in the hotel ba or they have to rent a place, no? Or to cut costs, they will do it mismo dyan po sa building ng Senate, no? Ng Senate po. Sayang ang pera, no? 27 million po. Marami pa tayong problema sa Pilipinas. Ang gasolina, ang mga bilihan po mahal. Kaya nga, medyo hindi masaya ang mga Filipinos po. Hindi lang mga Filipinos dito sa Sabah, but also ang iba-ibang mga overseas Filipino workers at saka mga Filipinos dyan po mismo sa bayan natin po. No? Dahil sabi nila, may mga mas importanteng or priorities, no? Mas may mga priorities po kailangan i-address instead of addressing itong impeachment ni Inday Sara Duterte, no? Ni Inday Sara Duterte. Yon po. So that is one of the issues na Marites na chika-chika ang mga Filipino sa akin na kanina after the church. Alright? So, punta na tayo sa what transpired or ano ang conversation namin during the or after ang mass namin dito sa Patakinaulo Secretariat. One is, sabi ang mga Filipinos, majority of them, 8, if not 8, 9 out of 10 Filipinos, no? They say na ano ito, kailangan and they still have hope, strong hope sila po, na pagdating naman sa impeachment trial, full-blown impeachment trial of Inday Sara Duterte, they are confident that si Inday Sara Duterte will be acquitted and will not be convicted. No? So, let's talk about itong, sabihin natin, mga votation. Punta muna tayo dito po sa House of Representatives. Ito ang boses, ito ang observation, ito ang assessment, opinion ng mga Filipinos dito po sa Sabah, which they told to me this morning. Sabi nila, nakita namin na yon voto nakuha noon ang House of Representatives 215 at tapos it went up to 280 if I'm not mistaken po, no? Kasi mayroon pa mga congressmen ng gabol, no? Sa showing affirmative vote para sa impeachment of Inday Sara Duterte in 2025. Kaya nga, nagiging 280 plus or 280 lang ba yun? No? So, sabi nila, sir, na we don't think they will be able to get the 280 votes this time around sa 2026 po. So, it could be menos talaga, menos talaga to the max, menos, or hanggang kung sagrado yun, 75 lang po. Hanggang sa 106 lang sila. No? Kung mayroon man na sobra, siguro hindi na masyadong mataas. Yun ang opinion, ang observation, ang feelings, ang forecast ng mga Filipino dito sa Sabah po. So, I totally agree with them also when they say na pagdating sa House of Representatives na parang nakita natin they will be able to get that 106 required votes. 106 required votes. Yun, ano na yun po, given na yun, sabi ang mga Filipinos, no? Sabi ang mga Filipinos dito sa Sabah. Now, ano ang mga rason? Sabi nila,
One is why ang drop of numbers of voters supporting the impeachment of Inday Sara Duterte sa plenaryo ng House of Representatives is because ngayon po hindi na united ang mga congressmen. No? Hindi na united ang mga congressmen. Noon, nandyan pa si former Speaker Martin Romualdez, no? Hawak pa siya, may pera pa, no? So, kaya nga they managed to get 280 votes. Pero ngayon po, alang-alang na. But ang mga Filipinos dito, they say, it is also not yet impossible na hindi makuha sila yon 106. But based on how we look at it, ang mga tao sa congressman, dyan po sa Justice Committee, in fact, sa Justice Committee, when they voted yon probable cause, mayroon silang out of the 53 physically present during the session last Wednesday, no? 53 of them voted in favor sa probable cause, na may probable cause. So it's just a matter of another less than 70 votes na lang po para makuha nila ang 106 votes. 106, no? 53. So, plus 53, 50 something lang po, 53. 53 plus 53 is 106 po, no? So, there is a great possibility na makuha nila yan po, no? And there is also, but very, hindi na po ang sabihin natin high hopes na tayo na they will not be able to get the 106, no? So, because hindi sila united, one of the reasons, yan, sabi ni ang mga Filipinos dito po, either they will get the 106 but it won't be the same number as last year. The other reason na they are looking at the situation ngayon po, both sa House and sa Senate po, na mahirapan i-convict si Inday Sara Duterte sa trial, it is because election fever na ngayon po. When ever since si Inday Sara Duterte officially announced her intention to be a candidate for the top post sa 2028 presidential election, nag-umpisa na po ang election fever. If you see now, mayroon na silang mga political jingles ni Inday Sara Duterte. Ang mga tao po, no? Ang mga tao po dyan sa baba, no? They started talking. Mayroon mga surveys, mayroon na mga slowly, quietly, may mga kampanya na po, no? In fact, they form already ang alliance, for example, ang PDP Laban, no? They already started, no? To consolidate ang mga supporters nila po. Yon ang rason nila po. Na delikado talaga itong And the other thing, as what the mga political analysts dyan po sa Pilipinas, mga politicians natin po, be it in the government or already outside the government, no? Former congressmen, former senators, they are already talking na mahirapan makuha yon to convict si Inday Sara Duterte. Sabi pa nga ni former Senate President, former Senator Frank Drilon, sabi niya po, there is a chance, hindi imposible po, hindi imposible na si Inday Sara Duterte will be acquitted dyan po sa impeachment trial sa Senado po. No less than si former Senate President, former Senator Frank Drilon mentioned, and other politicians din po, no? And other politicians. So, the other thing is that although it is not yet yun narinig natin sa social media, no, mga supporters ni Duterte, no, narinig natin sa mainstream media na mayroon mga news lumabas just recently, yesterday ba yun, na I'm not saying this is true, na sabi daw ang Iglesia ni Cristo, those who will be voting dyan po sa House of Representatives at saka sa Senado against Inday Sara Duterte
will be blacklisted. Alam na natin po, itong INC, Iglesia ni Cristo po, when they vote po, solid yon sila po, no? Kaya nga, sabi mga Filipinos dito sa Sama, ang mga politicians natin po, they have to think twice before supporting itong impeachment ni Inday Sara Duterte, no? Inday, be it in the House of Representatives or sa Senado po, no? So yun, that is one of the reasons po. The other reason is that medyo ganon ang impeachment trial ni Inday Sara Duterte, and mga Filipinos, they believe na she will be acquitted. It is because of the galit na ang mga Filipinos, no? Sabi niya, sir, galit na kami. Galit na tayo. Hindi lang tayo dito sa Sabah, sino ang mga Filipino mismo dyan po sa Pilipinas, at saka mga overseas Filipino workers sa iba-ibang parte ng mundo, karamihan natin na galit na tayo dahil sa flood control project scandal. Totoo naman yun po, no? We lost trillions of pesos dahil po sa flood control project. May mga ghost projects, mayroon mga hindi sa standard ang project. They did substandard na po ang mga projects, and ang mga pera po napunta sa sa mga greedy and irresponsible politicians natin po, of which you already heard, mention mga pangalan ng mga congressmen and some senators po. Although these are yet to be proven. And no less than our, sabihin natin, ombudsman, si Crispin Remulla, he himself was saying that they are going to file cases against former Speaker Martin Romualdez po. Totoo ba yun o hindi? We don't know. Drama ba yun o hindi? We don't know po. But that was the announcement made by the government that plunder charges will be filed against ito na po, si former Speaker Martin Romualdez, si Senator Chis Escudero, and others po. And they are now processing ang documents po, no? So let's see kung matuloy yon. That is one of the reasons po. The other reasons why sabi nila duda namin po, no? Ang mga Filipinos will support itong impeachment trial ni Inday Sara Duterte. It is because of the grabe, instead of attending ang mga other very important na problems sa mga Filipinos po, kagaya itong prices of fuel, ng gasolina, diesel, petrol natin po, petroleum natin, ang mga essential goods, bigas natin, mga bilihin natin po, tumaas talaga ang presyo po. So galit ang mga Filipino with what is happening ngayon sa Pilipinas. Kaya nga, ayaw nila yon Instead of focusing yung 27 million, sana nagamit na lang yun po, magtulong na lang po sa mga really affected Filipinos po. Ngayon, mayroon pa tayong mga problema tungkol sa power, mga electricity bills ng mga tao dyan po sa Pilipinas. Sigaw na sila. Ngayon po, about nagdoble o triple na ang electricity bill na nila. And sabi naman ang Meralco, sabi naman ang gobyerno, because we are trying to help also ang mga for peers, libre, ang mga senior citizen. So, yun po ang issue. Kaya nga sabi nila, medyo mahirap yan po. Mahirap ang mga Filipinos will really support itong impeachment ni Inday Sara Duterte. Although mayroon din po gusto na to proceed with the impeachment. To proceed is no problem po, but to convict is a different thing po. To convict or to acquit is a different story. Kung sa akin, you ask me po, in fact, how many of them were asking, Sir Nico, kayo po, what can you say? Anong opinion? Sabi ko, my own opinion po, pag sabi natin itong 106 votes sa plenaryo po, I think they will get it. Po. Makukuha nila yung 106, ibig sabihin, si Inday Sara Duterte will be impeached by the House of Representatives. And itong impeachment
article will be transmitted to the Senate for the full-blown impeachment trial of Inday Sara Duterte. Yun po para sa akin po. At gusto ko rin yan po, para once and for all, malaman na natin po who is telling the truth. Nakita na natin ang mga hearings ng Justice Committee po, bias and grabe po, fishing expedition. So once and for all, sabi nga ni Inday Sara Duterte, I will not attend itong Justice Committee hearing ninyo. Gusto ko doon na sa impeachment trial proper. That is the right forum. And malalaman na natin po who is telling the truth. So there I support. I support po. I support. Sige, punta na tayo doon po. Now, sir, ikaw ba sir, how do you look at it? Sabi nila, Sir Nick, ikaw, how do you look at it? Will Inday Sara Duterte be impeached or acquitted? Sabi ko, based on what I heard, based on what I saw, sa mga reports sa social media, dyan po sa mga legit media outlets natin sa Pilipinas po, now, for them, based on the Constitution, for them to convict si Inday Sara Duterte, ang mga senador, let's say, mga senador na who's not supporting si Inday Sara Duterte, for them to convict si Inday Sara Duterte, they have to have 16 votes, 2/3 of the 23 senators natin po. So paano yun makuha po ng 16 votes to convict si Inday Sara Duterte? Sa ngayon po, correct me if I'm wrong, but based on what I know, parang 4 o 5 pa lang po na sure, nakita ko, parang sure na, Parang sure na, pero hindi pa itong sure. Si Senator or Senate President Tito Soto, palagay ko lang yan po, palagay ko po will go for the conviction. Senator Ping Lacson, I think he will go for conviction of Inday Sara Duterte. Senator Risa Hontiveros, yes, I think kontra yan po. Next, pang-4, si Senator Kiko Pangilinan, yes. 5, sino? Meron nagsabi sa akin kanina sa conversation namin po, Sir, very quiet Senator, si Dito Lapid. Posible. Sabi ko, posible. Posible. So, to get 16, mahirap yan po. To get 16, mahirap yan po. Not unless si President Ferdinand Bongbong Marcos, tomorrow, or during the trial, put behind bars si Martin Romualdez, si Saldico, balik na sa Pilipinas to show that he is really against corruption po. Really against corruption. And sabi nga ng isang kababayan natin kanina, hindi lang yan po. Kailangan din yung drug test ni BBM. To convince ang mga Filipinos po na may tiwala sila sa gobyerno. Just Friday, we celebrated itong Labor's Day. Nandyan na naman po ang Pangulo natin. He said that we will give opportunities, job employment sa mga Filipinos po. Let's see po, ilan lang po nag-participate sa job fair. At let's see po kung totoo. Nakatrabaho yan sila po abroad and dyan po mismo sa Pilipinas po. With that kind of number po, ang dami pa rin Pilipino unemployed. Ang dami pa rin Pilipino. At saka ang sistema natin po, mga Filipinos, sabi nga ang isang kababayan natin na babae po, sabi niya, Sir, ang sistema, they have to change. Kung we are not going to change the system, just imagine po, yun lang po to apply for the national ID. Ilan years na yun po naghintay ang mga relatives ko sa Pilipinas po. Yun lang po, pagbigay ng
ayuda, financial assistance sa mga drivers, no? Sa mga drivers. May namatay na po. At saka, mahaba ang pila, mainit po. Hindi kagaya dito sa Malaysia po, pag ang gobyerno magbigay ng financial assistance sa mga tao nila po, diretso na yun po sa ATM. Diretso. Walang pila-pila po. We don't see any pila dito sa Malaysia po, dito sa Sabah. Yun po ang mga sentimiento ng mga Filipino dito sa Sabah. And one more thing, hindi din sila masaya. You cannot blame. Ang mga overseas Filipino workers dito po sa Sabah, particularly dito sa Sabah po, we are not happy with ang gobyerno natin on how the government is looking after our interest and welfare dito sa Sabah po. Ang dami tayong problema po. Itong consular mission nila po, ang daming problema po, no? Hindi masaya ang mga Filipinos every time mayroon tayong consular mission dito. No? Kailangan, they have to do something. Because itong mga Filipinos po, legally residing and working dito po, we are helping the economy of the Philippines. Whether you like it or not po. Sana lang po, we also deserve attention coming from the government. But so far, this is not happening. This is not happening. The other thing, bakit galit po ang mga Filipinos dito sa Sabah? Some they say, bias ang mga Filipinos. Because based on the previous elections, no? Philippine elections, be it a presidential election or midterm election po. Previous election po, ang resulta dito po, that's why they say Malaysia is Duterte's country. Palagi manalo ang Duterte dito po sa election. No? 2016, 2022, 2025. No? Yun po ang pulso ng mga Filipinos dito sa Malaysia. Particularly dito po sa Sabah. No? This is a Duterte country when we talk about the elections po sa Pilipinas. So yun, that is the situation po. This is the situation. Ang feelings, ang boses ng mga Filipinos dito sa Sabah. Dito sa Sabah po. Hindi ito invento, no? Hindi ito invento, but this is exactly what transpired when I spent almost an hour or two kanina talking to our friends. And of course, I also received some calls coming from our kababayan dito sa Sabah expressing ang feelings nila po. Ang feelings nila. So, sana lang po, huwag kayong magalit ang gobyerno natin po. We are just telling the truth. I'm just telling the truth. This is how ang feelings ng mga Filipino sa Sabah. Sa mga supporters ni BBM, pasensya lang po, no? Pasensya lang po. But I'm just trying to share ang sentimiento, ang feelings ng mga Filipino dito sa Sabah. Ha? It's not my intention to put down ang presidente ninyo po. Or ang presidente natin, for that matter. Because I respect the president. He got more than 31 million votes. So, he deserved to be respected. No? And at the same time, parehas din ang Vice President natin, more than 32 million votes. So, we respect. Hindi lang sa kay BBM at saka kay Inday Sara Duterte, but we have to show respect also those who voted. Those who voted sa kanila. Sa kanila po. And, katotohanan lang po, this is ito na po, reality. Reality po. So sana lang po, to gain the trust again, or to change ang thinking of the Filipinos in Sabah, no? Sana ang gobyerno will do something. Will do something po, no? Kagaya what happened, we are not happy with the announcement, yun na huli si Saldico.
Ngayon nasa France na siya. We don't exactly totally believe. No? That is the reality dito po sa Sabah, ang mga Filipinos. So, depende na sa inyo po. Kayo nang bahala. No? Dito sa programa natin, Nick Talk, The Real Talk with Nico, what I'm doing is I'm just sharing. I'm doing this program para sa mga Filipinos, kababayan, kaibigan, at kapatid ko po dito sa Sabah who are working. No? And of course, even mga illegal undocumented Filipinos po. And hanggang ngayon po, marami pa rin tayo. I think the other day I reported 5,000 plus. And I think now is I think more than 6,000 na po dahil wala tayong repatriation exercise or deportation exercise dahil wala pa tayong sabihin natin transportation, walang vessel. No? Noon mayroon tayo po yon sa Buanga Sandakan. And narinig ko the other day mayroon vessel, but I don't know what the vessel was that. Lahadatu to Bonggao. Pero 100 plus lang yun po. 100 plus lang. Pero pwede na. Kung tuloy-tuloy every week yun po, maganda na sana po. No? So, with this, siguro hanggang dito na lang muna tayo sa edition natin, sa channel natin this Sunday afternoon. Okay naman ang weather natin dito po. Hindi masyadong mainit and hindi din umuulan. So okay na po ang weather natin po. Ha? So sana dyan po sa Pilipinas okay din kayo. You're enjoying ang rest day ninyo Sunday ngayon and you'll be preparing for tomorrow. No? Tomorrow po ang another expensive, exciting, and I hope it will be a problem-free week for all the Filipinos po dyan po sa Pilipinas. I will continue to monitor ang mga activities or programs dyan po sa Pilipinas, particularly when it comes to political issues, economic issues, and security issues dyan po sa Pilipinas. Para kayo, mga followers ko po, you will be properly updated. So with this, si Nico Fabian, once again, would like to say thank you very much for making me a part of your day today. Ingat kayo, and I'll see you in my next episode. Bye, and I love you. Godspeed.